Magandang gabi po mga kapatid sa Majuro Christian Church. Kamusta po kayo? Ito po ang inyong Kuya Jun muli para sa pulong panalangin po natin ngayong gabi. At ngayon po dito ay medyo maaga pa, maliwanag-liwanag pa. Po sa ating pong pagpapatuloy sa ating pong pagsamba series na ginagawa po natin sa ating pulong panalangin. Nawa po ay ang bawat isa ay maayos at okay naman ang lahat ng ating kalusugan, at sa biyaya po ng Panginoon ay tayo po ay muling sama-sama para po sa panalangin at pag-aaral po o pagbubulay ng kanyang mga salita. Tayo muna po siguro po'y manalangin sa Panginoon. Tayo po'y dumulog. Let us pray po. Lord, salamat po sa gabi nito na muli pinagsama-sama mo kami sa pamagitan po ng pag-aaral ng iyong mga salita at sama-samang panalangin po ng bawat isa. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan aming Panginoon na siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng buhay at ng lakas at kadahilanan upang mabuhay at patuloy na magtiwala sa aming Panginoon. Pangunahan niyo po kami sa aming pulong panalangin, sa aming pong pag-aaral ng inyong mga salita, mas lalo pa na kami po ay matuto at maging makabuluhan, Panginoon, ang aming pong pagsamba na aming pong inaalay tanging sa inyo lamang. Pagpalain po ninyo ang gabing ito, pangunahan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong Santong Espiritu. Patuloy po na kayo ang gumitna sa amin at magturo ng inyong mga salita. Salamat po muli. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay mga kapatid, sa ating pong pagsamba series na ginagawa tuwing araw po ng Biyernes para po sa ating pulong panalangin, at nahinto po tayo sa buhay po ni Abram o siyang Abraham nung tinawag po siya ng Panginoon sa Genesis chapter 12 verse 7 kung natatandaan po ninyo. At ito ay tinatawag natin na altar ng pagtanggap, na kung paano yung time na tinawag ng Panginoon si Abram ay pinangakuan siya ng Panginoon na bibigyan siya ng isang bagong lugar, no, para sa kanya. Kaya sabi ng Panginoon, umalis ka na sa puder ng iyong ama, dalhin mo ang iyong pamilya kasama ng iyong mga ari-arian. At nakita po natin ang kasama niya rin si Lot, ang kanyang buong pamilya, ang kanyang mga alipin, ang kanyang mga alagang hayop. And then sila po ay maglalakbay patungong Canaan na ibibigay ng Panginoon para sa kanila. At unang ginawa ni Abraham, no, sa ibinigay na pangako ng Panginoon sa kanya ay gumawa siya ng altar. Kaya tinawag natin altar ng pagtanggap, no. Sasambahin niya ang Panginoon. Itong naging tugon niya sa kanyang pagtawag ng Panginoon kahit hindi pa niya nakakamit ang pangako ng Panginoon sa kanya. Siya po ay gumawa, umaksyon, tumugon sa pamagitan po ng pagsamba. Kaya sa ating pagsamba ay hindi natin ibibigay ito sa Panginoon, no? Hindi natin ito ipagkakalob sa Kanya dahil lamang may hinihingi tayo. At kapag ito ay ibinigay ng Panginoon sa atin, tsaka tayo tutugon ng pananampalataya at ng pagsamba. Hindi po ganyan si Abram, no? Pagkabigay ng pangako ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita, siya ay tumugon ng pananampalataya sa pamagitan po ng pagsamba sa ating Panginoon. Kaya ginawa niya ang kanyang altar sa Bethel, no? So itutuloy natin ito sa verse 8 ng chapter 12 ng Genesis. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Genesis 12. Simulan natin ulit sa verse 7 and then sa verse 8. Okay? Genesis 12:7 and then verse 8. Ito ang sabi ng salita ng Diyos. Genesis 12:7 and 8. Nagpakita ang Panginoon kay Abraham at sinabi, ibibigay ko ang lupaing ito sa iyong lahi. At siya'y nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon na nagpakita sa kanya. And then verse 8.
Mula roon ay lumipat siya sa bundok na nasa silangan ng Bethel. At doon niya itinayo ang kanyang tolda na nasa kanluran, no? Ang Bethel, at nasa silangan ang Ai. Siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon at tinawag ang pangalan ng Panginoon. Yun po yung sa verse 8. Dito naman ay makikita natin ang altar ng paglapit. Doon sa una, sa verse 7, altar ng pagtanggap ng pangako ng Panginoon. Dito ay altar ng paglapit. Sa Genesis 12:8 makikita natin sa unang altar si Abraham ay tumugon po sa pangako ng Panginoon. So sa ikalawang altar dito sa gagawin niya, no, dito sa verse 8 ay makikita natin ang mas malalim na larawan at hindi lamang pagtanggap, kundi ito ay makikita natin ito ay aktibong paglapit, no, at pagtawag sa pangalan ng ating Panginoon. So ang pagsamba ay hindi nananatili sa positibong pagtanggap lamang. Okay? Ito ay nagiging ugnayan, no? Pagtawag, paglapit sa presensya ng lumalang sa atin. Kaya tinawag nating altar ng paglapit. Okay, makikita natin na talagang ang pagsamba sa Panginoon ay isang relasyon. Relasyon na talagang buhay at laging may ugnayan, no? Pakikipag-usap, paglapit, no? Pagbibigay sa ating Panginoon. Kaya ang pagsabang ito hindi nananatiling positibong pagtanggap lang, ito ay nagiging ugnayan ng pagtawag at paglapit sa presensya ng lumalang sa atin. Ang salitang kara, ito yung tumanggap, no? Ay nangangahulugan po ito ng pagsangguni, humingi ng atensyon o magsalita ng may layunin. Hindi basta bulong o ritual na makikita natin na ginawa ni Abraham dito, kundi ay malakas at malinaw, no, na pagtawag sa ating Panginoon, sapagkat kinikilala niya na ang Diyos ay nagpakita sa kanya at nararapat lamang na lapitan at sambahin. Kaya rito ang pangalan na tinawag sa ating Panginoon ay Shem Yahweh, no? Ito ay kundi mismong pagkakakilanlan sa persona ng Diyos. Okay? Na nakikibahagi sa kanyang buhay. Talagang ang pagsamba ay talagang isang ugnayan, isang relasyon na talagang lumalago sa ating Panginoon. Ito ay makikita natin na ito ay na ang pagsamba ay higit pa na makikita natin na higit pa sa mga pangako na ibinibigay ng ating Diyos. Ito'y patuloy na pakikipag-ugnayan, no? Kaya sa ating panahon, ang altar ay hindi lang gawa mula sa bato, kundi ito ay mula sa puso, no? Na patuloy na tumatawag at kumikilala at lumalapit sa pangalan ng ating Panginoon saan man tayo naroroon. Kaya ang pagsamba po para sa atin ay talagang napakahalaga. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating ginagawa, na nakita natin, no, gaya ng ating Diyos na lumikha pagkatapos na likhain ng lahat ng mga bagay, ang tao na nakitang mabuti ang lahat ng bagay, siya'y huminto, no? Nagkaroon siya ng panahon para sa kanyang presensya, para sa kanyang sarili, no? At nagpapakita ito ng kahigitan niya sa lahat ng mga bagay na kanyang nilikha, ang ating Diyos. Kaya Panginoon, salamat dahil tinawag niya tayo, no? Tinawag niya tayo at tayo ay tinawag niya sa kanyang pangalan upang ang nais natin ay na naipahayag ang kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan, at alam natin na ito ay
isang bagay na kung paano napakahalaga para sa atin, na hindi lamang sa panahon ng pangangailangan ng ating pagtawag sa Kanya, kundi ito ay isang pagsamba, no? Pagpapasalamat, paghahandog at pagbibigay natin sa Kanya ng kaluwalhatian. Kaya ang buhay nito ay na naibinigay niya para sa atin, no? Ito ay para sa Kanyang pangalan. Ito ay para sa magbigay sa atin ng kagalakan at lakas sa pamagitan ng pagsambang ating inaalay sa Kanya. Kaya ang pagsamba ay isang napakalinaw na isang relasyon at bahagi ng ating buhay na gusto natin na lagi talaga na tumawag tayo, sambitin ang Kanyang pangalan, at hindi lamang dahil sa mahihingi tayo sa Kanya kaya tayo sasamba at tatawag sa Kanya. At malaking kagalakan itong pagsamba nito na habang ating ginagawa at ibinibigay. Kaya malaki ang kakulangan sa ating buhay, di ba? Kapag hindi nating nagawa ang isang pagsamba o tunay na pagsamba sa ating Panginoon. At alam kong nararanasan nating lahat yan, mga kapatid, di ba? Bilang isang tunay na tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo. Sa isang linggong pagtatrabaho natin, at kapag hindi natin nagawa, hindi tayo huminto para tumawag, sumamba sa ating Panginoon, talagang may malaking kakulangan para sa atin, di ba? At lagi kong naririnig sa inyo yan, no? At lalo na nung tayo bagong isang mananampalataya sa Panginoon, parang may kulang sa atin kapag tayo ay nabubuhay lamang, nagtatrabaho sa loob ng isang linggo, napapagod, no? Nakikipagbaka, lumalaban, anumang mga bagay na ginagawa natin sa loob ng isang linggo. At kapag hindi natin nagawa at naibigay ang pagtawag o pagsamba sa ating Panginoon, ay may malaking kakulangan para sa ating puso, no? Sapagkat ito naman talaga ang pinaka mahalaga para sa atin, yung maibigay natin ang tunay na pagsamba sa ating Panginoon. So gaya ni Abraham, no? Na siyang Abraham, na talagang ito'y nagpakita ng isang altar ng paglapit sa Panginoon, no? Talagang gagawa at gagawin natin ang pagsamba sa Panginoon. Napakahalaga para kay Abraham ang bagay na yon, sa kanyang pagsisimula at sa kanyang pagpapatuloy. Hindi lamang nung tanggapin niya ang pangako mula sa salita at sa sinabi ng Panginoon para sa kanya, kundi ito'y nagpatuloy sa buhay ni Abraham. Saan man siya mapunta ay gumagawa siya ng altar para sambahin ang ating Diyos. So sana po ay ganun din po tayo sa ating buhay ngayon bilang isang mananampalataya sa Panginoon. Muling binuo ng Panginoon ang ating relasyon sa Diyos, no? Nung tayo ay sumampalataya sa Panginoon, dahil naputol ito, yung tayo magkasala, tayo namatay spiritual, pero sa pamagitan ng sakripisyong ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, namatay siya, inilibing, at pagkatapos ng 3 araw siya ay muling nabuhay. Sa pamagitan ng paglalapat ng kanyang sakripisyo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, ay muling pinanumbalik niya ang kapayapaan at relasyong ito na nawala sa atin sa pamagitan po ng ating Panginoon Jesucristo. At ngayong tayo ay nakakabit na sa tunay na puno ng ubas, o ng iba kundi ang Panginoon Jesucristo, siya ang pinagkukunan natin ng buhay at lakas sa buhay na ito. Ang isa sa nagiging bunga talaga nito ay ang pagbibigay ng karangalan sa ating Panginoon, walang iba kundi ang pagsamba. At ang pagsambang ito ay hindi lamang nagsimula nung tayo manampalataya sa Panginoon, kundi saan man tayo naroroon, saan man tayo mapunta, ano man ang ating ginagawa, darating at darating, no, mula sa ating puso sa biyaya ng Diyos, ay gagawin nating huminto para alalahanin ang presensya ng Diyos, tumawag sa Kanya, sambitin ang Kanyang pangalan, paglingkuran siya, sambahin at luwalhatiin ang ating Panginoon. Kaya ito yung altar na makikita natin talagang paglapit na ipinakita ni Abraham. Sana po ganun po tayo sa ating pagsambang sa Panginoon. Habang tumatagal po ang ating relasyon sa Panginoon, habang tayo po ay nananatili sa ating Panginoon Jesucristo, ay patuloy namang lumalago rin ang kaparaanan
ang ibig sabihin, ang tamis ng pagsamba natin sa ating Panginoon, no? May malaking pagkukulang po sa atin kapag hindi ito ang ating masasabi natin na hindi ito ang desire ng ating puso, ang sambahin ang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Natural lamang po, no? Magpapatuloy po ito simula sa simula hanggang nagpapatuloy hanggang sa ngayon, hanggang sa makita natin ang Panginoon ng mukhaan, na tayo ay sasamba at sasamba pa rin sa Kanya, tatawagin ng Kanyang pangalan, luluwalhatiin siya at sasambahin siya sa Espiritu at katotohanan. So purihin po ang Panginoon sa Kanyang mga salita, no? At nakita natin talaga na ang pagsambang ito ay napakahalaga sa ating buhay. Okay? At kung nararanasan po ninyo na hindi natin magawa ang pagsamba na ito, madadama po ninyo at makikita po ninyo ang napakalaking pagkukulang sa ating mga buhay, ang hindi natin maibigay ang tunay na pagsamba sa ating tunay na Diyos, no? Sapagkat hinahanap niya ang Kanyang tunay na mga mananamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya nawa po ay yung dalawang bagay po ang pagsamba sa Panginoon, personal, no? Sa ating sarili at sa Panginoon, at meron po tayong pangmaramihang pagsamba. Ito yung ginagawa natin tuwing linggo, di ba? At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kapag nakikita ko po yung inyong kaparaanan ng inyong pagsamba tuwing araw ng linggo, no? At naipapasa po sa akin at nakikita ko naman sa Facebook yung mga pictures na naipopost po ninyo, ay napakaganda sapagkat dumadami kayo sa bilang. Okay? Pero sana po ay ang lahat ng nasa larawan po ng pagsamba ng Majuro Christian Church sa ating Panginoon ay mga tunay na mananamba. Ang ibig ko pong sabihin ay mga tunay na meron pong relasyon sa ating Panginoon bilang Panginoon sarili niyang tagapagligtas. Hindi lamang po tayo masaya na dahil marami tayo sa bilang, no? Pero sana ay marami tayo sa bilang, ang lahat ay mga tunay na may relasyon sa ating Panginoon at bilang sariling mga tagapagligtas natin ng ating Panginoon Jesucristo. Yung pong mahalaga doon. Hindi po tayo nagpaparami lamang sa bilang, no? Doon sa quantity ng Majuro Christian Church, kundi ang concern natin dito ay yung quality, no, ng Majuro Christian Church, na mga tunay na sumasamba na may relasyon sa ating Panginoon Jesucristo bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas. At ito po ang lagi nating dalangin sa Panginoon. At nawa po gaya ng karanasan ni Abraham o siyang Abraham, no, nagsimulang sumamba sa Panginoon sa pasimula ng kanyang panibagong buhay, sa pagtugon sa pagtawag ng Panginoon at pagsunod sa pangako ng Panginoon, ay sinimulan niya sa pagsamba. And then sa rest ng kanyang buhay, saan man siya naroroon, ay lagi at patuloy siyang magtatayo ng altar para sa Panginoon, para siya ay sambahin, sapagkat ang relasyon natin ito sa Panginoon ay lalago, no, at titibay at magiging sabihin natin makabuluhan habang tayo ay merong pong matamis at makabuluhang pagsamba sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nawa po ay ito po yung mas lalo nating binibigyang pansin sa paglago natin sa pananampalataya, no? Ay yung kaparaanan ng ating pagsamba sa Panginoon. Sana lagi po at patuloy na nagiging masarap, matamis at kapanapanabik ang ating pagsamba sa ating Panginoon Jesucristo. Hindi lamang tayo dadalo, makikinig ng salita ng Panginoon, kundi mismo sa ating mga sarili, mula sa ating puso, ay nararamdaman natin, no? At nagbibigay po ng saya at kagalakan mula sa ating puso na gawin po ang tunay na pagsamba para sa ating Panginoon. Nawa po ay pagpalain tayo ng salita ng Panginoon at sa biyaya ng Panginoon, nawa ipagpatuloy natin ang pag-uusap tungkol po sa pagsamba sa ating Panginoon. Kaya ito po yung nagiging series po natin
tuwing pulong panalangin po, upang mas lalong gamitin ng Panginoon ang kanyang mga salita sa mas malalim, makabuluhan at may katamisan, no, ng pagsambang ginagawa natin sa ating Panginoon. Sana mas lalo tayong lumago po sa pagsamba sa Panginoon, sapagkat dito natin napapatunayan sa ating mga sarili na mas higit siya sa lahat ng mga bagay na kanyang nilikha, kahit sa ating mga sarili na siyang lumikha sa atin. Ang Panginoon na siyang lumalang sa atin, no, na nagbigay ng buhay at pagkakataon na tayo po ay kanyang maging kapamilya at pinagkalooban na maging anak ng Diyos, upang tayo naman po ay mas lalong masiyahan at mas lalo pong maging makabuluhan ang ating pong pagsamba para sa Kanya. Kaya purihin natin ang ating Panginoon at nawa patuloy po tayo, no, sama-sama mananalangin, sama-sama sasamba sa ating Panginoon sa pangmaramihan na ginagawa po natin. Kaya maraming salamat at natutuwa po kami sapagkat nakikita namin na lumalago, no, ang bilang po ng gawain ng Panginoon dyan sa Majuro Christian Church. Salamat po sa tulong ng ating Panginoon, sa tulong ng mga kapatid sa Panginoon, sa sama-samang panalangin at sama-samang patuloy na pagbabahagi po ng mabuting balita ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo, lalo na po sa kapwa mga Pilipino po natin. Patuloy po tayong gamitin ng Panginoon sa pagbabahagi ng kanyang mga salita. So tayo po ay magwakas sa panalangin. Panginoon, salamat po. Salamat po sa buhay ni Abraham na ipinakita mo, Panginoon, sa simula ng kanyang buhay at pagsunod sa pangako ng inyong mga salita hanggang sa patuloy ng kanyang paglakad sa inyo. Siya po, Panginoon, ay patuloy na gagawa ng altar at kadahilanan upang ikaw po ay kanyang sambahin. Sana ganun din po sa aming buhay. Nagsimula kami sa pananampalataya sa aming Panginoon Kristo at sa pagpapatuloy ng paglago ng aming pananampalataya ay hindi po namin kalilimutan ang laging tawagin, sambahin, pasalamatan, paglingkuran at sambahin ang aming Panginoon na siyang nagligtas po sa amin. Pagpalain po ninyong mga kapatid sa Panginoon sa Majuro Christian Church. Patuloy mong gamitin sila sa pangangaral ng inyong mabuting balita ng kaligtasan, ng Ebanghelyo ng aming Panginoon Kristo, at patuloy na gabayan ang mga trabaho, ang mga pamilya, at higit sa lahat ang aming pong mga kalusugang pisikal at paglago sa aming espiritual na pananampalataya sa inyo. Ingatan po ninyo ang bawat isa. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po. At kita-kita po tayo sa linggo para po sa sermon naman ng ating pong gagawin na pag-aaral po sa series po na ginagawa natin sa salita ng Diyos. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Mag-iingat po kayo lagi at patuloy na maglingkod sa ating Panginoon sa Kristo. God bless po para sa inyong lahat.